na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linyaan sa muyang Chief Reporter. Si Chief Jimmy Nasalita, Pading Jim, maray na hapon, please go ahead. Maray na hapon, Padi. Boss? Si Barangay Captain Jomar C. kan Barangay Tula-Tula, Ligao City, sa ginibong eleksyon sa kargong Vice President, kan liga kan mga punong barangay, digdi sa syudad nin Ligao. Matatandaan si dating ABC President Juna Peñalosa, kan Barangay Paulba, nagkandidato bilang konsyal, kana syudad ka nakalihis na eleksyon, guminana kung kaya ang Vice President kini na si Kapitan Steven Manlangit David, iyo ang nagsalida sa lindong kan roll on succession. Bilang resulta, bakante ang Vice President, uminagi ang mga aldaw, pinag-schedule ka sa bago ang eleksyon for ABC Vice President. Nagluwas, daiman ni naglataw na kalaban si Kapitan Jomar C. Kung kaya ang nangyari, formalidad naman sana ang eleksyon. Pagkatapos ka na nasabing eleksyon, diretso ng nanumpay ni kay Vice Mayor JP Yip David na UN OIC Encargado digdi sa Ligao habang may importanteng pinag-asikaso si Mayor Fernando Nando Gonzales sa ibang lugar. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Pinanginotan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon asin seremonyas kan formal na pagtao kan mga bagong unit kan paharong sa San Pablo, Laguna para sa mga pamilyang nawaran nin Istaran. Segun sa Presidente, sobra sa 1,000 unit kan harong asin daga ang ipigtao partikular para sa mga pamilyang informal settlers na apektado kan presenteng konstruksyon kan Philippine National Railways South Long Haul Project Segment 2 to 7. Sinabi pa kan Presidente na katuyuhang kaini na dai sana pagpatibayon kay da sana pagtibayon ang pampublikong infrastruktura kundi magtao pa ning ligtas asin desenteng harong para sa mga nawawaran ning Istaran. Narealisar ang proyektong paharong sa paagikan pagkikipagtabangan kan Departamento de Transportasyon, National Housing Authority asin kan lokal na gobyerno kan San Pablo. Ipinangapudan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC na tapuso na ang red tape tanganing matawan ang publiko ning mas fasil asin may dignidad na akses sa serbisyo kan gobyerno. Sigun kay Marcos sa iyang pighahagad sa mga GOCCs na mag-invest sa modernong teknolohiya, pasimplihon ang proseso asin i-cut down ang red tape. Ang pahayag ni Marcos kasunod kan pinagibong GOCC Day na pinanginutan kan Departamento kan Finance na igwang fiscal oversight sa government corporate sector. Sigun sa Akta Republika numerado 76-56 o Dividend Law, gabos na GOCCs kaipuhan na magdeklarar asin mag-remit
nin 50% kan sa indang annual net earnings bilang dividendo sa gobyerno nasyonal. Sa iba pang bareta, nag-atindir si Vice Presidente Sara Duterte sa Committee on Appropriations hearing sa House of Representatives in koneksyon kan budget kan opisina kan Vice Presidente sa masunod na taon. Solo sa nang nag-atindir ang Vice Presidente na sinabat naman ni Committee Chairperson asin Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing asin OVP Budget Sponsor Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Kanakaaging Biyernes, daining opisyal na hali sa OVP ang nag-atindir sa budget deliberations. Sinabi ni Alvarez na tradisyon ka na Kongreso na solomenteng pamayukan ahensya o an undersecretary level official ang pwedeng magdefensa kan fundo. Sa katakod na bareta, nagsayuma si Vice Presidente Sara Duterte na simbagon ang mga kahaputan manungod sa paggamit kan confidential asin intelligence funds kan opisina kan Vice Presidente asin kan Departamento de Edukasyon sa budget briefing kan Kamara ngunya na aldaw. Katakod ini ka na paghapot na naman ni House Deputy Minority Leader asin at Teachers Party List Representative Antonio Tino sa pagluwas ning reward money kan Disyembre 13 taon 2022 maski pa na sigun sa Commission on Audit na iluwas pa sana ang 125 milyones de pesos hali sa confidential funds kan Disyembre 20, 2022. Simbag kan Vice Presidente, subject ini kan impeachment trial kung kaya habo niyang mapaghururunan ang sa iyang defensa manungod digdi. Alagad sigun kay Tino, daing nangyayaring impeachment trial sa presente asin naka-archive ang nainot ng kaso sa Senado ka nakalihis na bulan. Ipinadagos ni Tino ang paghapot manungod sa 270 accomplishment reports na ipinagsumitir kan OVP para sa liquidation kan 500 milyones de pesos na confidential funds na sigun sa investigasyon igwaning 1,322 sa 1992 na napangaran ang daing mga birth records. Sa girari na nagsayuma si Duterte na simbagon ang detalyes asin sinabing dapat ang Commission on Audit ang magklarar kaini. Sa katakod pagbareta, naghahagad ang opisina kan Vice Presidente nin 2.8 milyones de pesos para sa taon 2026 na budget, masalangkaw sa hali sa 744 milyones de pesos na alokasyon ngunya na presenteng taon. Sa pag-atindir kan Vice Presidente sa deliberasyon kan budget, ipinaliwanag kaini na ang dagdag na fundo gagamiton para sa pagpapahiwas kan mga programa sa asin serbisyos kan opisina. Enot na pagbisita ni Vice Presidente Duterte sa Kamara magpoon pa kan Nobyembre 2024 kung saan siya naghampang sa isyu nin pang-aabuso sa fundo kan sa iyang opisina. Ang mga aligasyones na ini naging parte kan basihan sa impeachment case na ipinagsaangat laban sa iya sa Kongreso. Sa iba pang bareta, kinasuhan na kan Departamento de Transportasyon asin kan Land Transportation Office o LTO si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara asin Assistant District Engineer Bryce Hernandez na ngunyan na aldaw katakod kan paggamit nin pekeng lisensya sa pagmamaneho tanganing makalaog sa kasino. Personal na ipinagsaangat ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez asin LTO Chief Vigor Mendoza ang kaso kung saan segun kay Lopez saro ining pagbalgar sa Artikulo 172 kan rebisadong Kodigo Penal kan Pilipinas on paggamit nin palsipikadong dokumentos. Padagos man sa giraray ang investigasyon sa iba pang opisyal kan obras publika sa Bulacan na binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors alagad sinda Alcantara sin Hernandez ang enot ng sinampulan nin kaso.
Dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon sa ginibo niyang paglibot sa mga flood control project sa barangay Acao, Bawang, La Union. Ini matapos na mahiling na super substandard ang mga materyales na ginamit sa mga proyekto. Sa ginibong inspeksyon, nahiling man kan opisyal na dai patapos ang pinagigibo, asin pinagigibo pa sana ang proyekto na nai-report ng completed kan Marso. Sigun pa kay Dizon, props sana ang proyekto kung saan ikinabit sana ang mga materyales. Katakod ka ini, pig siguro man ni Dizon, napapanimbagon ang mga nasa likod kan palpak na proyekto. Sa iba pang detalyas kan Bareta sa lado nasyonal, pinag-question kan mga miyembros kan bagong Senate Minority Bloc ang naging lakdang na ibalik sa kustodiya kan Senado hali sa Pasay City Jail ang dating Assistant Engineer kan Bulacan 1st District na si Bryce Hernandez. Sa iyang manifestasyon sa plenaryo, ikinhadit ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang nainot na pahayag kan Senate President na si Tito Soto III kung saan pigasabi ka ini na o kung saan pigasabi na inapud ka ini na gimmick sana kan minoriya ang isyu kung saan dapat ikulong si Hernandez. Naunang bitin ni De La Rosa na siyam na senadores na ang nag-ako na kasabay na sinda sa minoriya asin dapat sabihon na asin dapat sabihon na magagadan sa raot kan buot. May kinaaraman sa mga desisyon ni Soto sa tahaw kan investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects. Sigun kay Soto, very unparliamentary ang naging lakdang ni De La Rosa na tawan ng atensyon ang pahayag sa plenaryo. Ipinaliwanag kan Senate President na ang sa iyang pahayag na mamatay sa sama ng loob iyon kasimbagan sa mga trolls asin bako para sa mga senadores. Iba pang detalyas kan Bareta sa lado nasyonal, opisyal nang nakasabay bilang parte kan Philippine Navy ang BRP Diego Zilang o FFG-07 ang pinakabago asin most advanced guided missile frigate kan Pilipinas. Ginibo ang arrival ceremonies para sa nasabing barko kasubagong aga sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Pinanginutan kan Hepe kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas na si General Romeo Bronner ang nasabing seremonya kasabay si Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espelita. Maserbi naman na commanding officer kan bagong barkong panggyera kan Pilipinas, si Kapitan John Perchi Alcoz. Sa naging mensahe ni General Bronner, tinawan doon kaini na ang bagong barko simbolo kan kagustuhan kan Pilipinas na maprotehiran ang gabos na teritoryo kan nasyon asin panindugan ang soberanya anuman na mga problema anuman na mga problema na posibleng hampangon. Mas lalo pang pinakusog kan Philippine Coast Guard asin Japan Coast Guard ang kakayahan kan mga tauhan asin barko sa sarong mahiwasan na pag-ensayo duman sa Bulacan. Ginibuan Fleet Education, Training and Doctrine Development Institute asin Practical Training for PCG Vessels kasabay ang JCG Mobile Cooperation Team. Kasabay sa pag-ensayo ang towing drills, firefighting, typhoon operations, damage control, oil spill prevention, asin operational analysis, pati naman ang tabletop exercises, asin debriefings para sa pagpapakusog kan best practices. Katuyahan kan programa, susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang pakikipagkoordinar sa mga internasyonal asin lokal na makakatabang para sa kaligtasan, seguridad asin pag-ataman sa kadagatan. Mabueltan detalyas kan mga Bareta, pakalis ka nagkapirang pagiromdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Diretso kan mga istorya sa lado nasyonal, bumunelta si Taguig City Mayor Lino Cayetano sa naging pahayag kan sa iyang tugang na si Senador Alan Peter Cayetano may kinaraman sa repentance hali sa manlain-lain na maraot na gibo-gibo. Kung babalikan ang nainot na pahayag ni Senador Alan Cayetano, sinabi ng dahil siya nagtuturo alagad gabos guilty sa vote buying, cheating, panghabas asin pag-utik. Ang importante, sigun sa senador, iyo ang repentance o ang pagbasol. Alagad, sigun sa iyang tugang, dahil siya pabor sa naging pahayag kan senador sa pagkasabing bako solusyon ang absolusyon o pagbasol, lalo na sa mga opisyal kan gobyerno. Kaipuhanin mga old guards na mag-resign na, mantang kaipuhan manin bagong set kan mga lideres para sa Pilipinas. Suportado kan Land Transportation Office ang memorandum order kan Departamento de Transportasyon na nagsusugo sa mga opisyalis kaini na maggamit din pampublikong bihikulos pagmalaog sa opisina. Ini tangani na maeksperiensyahan mismo kan mga empleados ang pinag-agihan kan mga commuters asin makapagtauning suwestyon para sa mga solusyon na makakapagpakaray kan transportation system kan nasyon. Sigun kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, magayon ang direktiba dahil ta positibo man na makakapagtao ang mga opisyalis nin best measures tangani mapakaray ang pampublikong transportasyon. Katakod kaini mapaluwas ang ahensya ning supplementar order tanganing maisabay sa direktiba ang mga pamayukan district asin satellite offices dahilan tasakob sana kan nainot na memorandum ang LTO chief pababa sa mga assistant regional directors. Pinanginutan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang paglansar kang 20 pesos na kada kilong rice program sa kadiwa ng Pangulo sa Bureau of Animal Industry Compound sa Visayas Avenue, Quezon City. Ang bagas abilable para sa mga paraoma para sira asin minimum wage workers kan lugar. Pinaglalauman na makikinabang digdian maabot sa 57,000 na mga tsuper asin obreros sa lado kan transportasyon. Ang nasabing lugar saro sa 5 ipigtaltag na distribution centers kasabay ang Navotas, Angeles, Pampanga, Cebu asin Tagum. Nagkondukta ning hero protesta ang grupo nin mga kahubinesan sa Manila para ipangapudan ang pagpapalaya sa tropa kan Amerika. Nagmarcha ang grupo sa Calao Avenue pasisiring sana sa hampang kang embahada kan Estados Unidos de America alagad naharang sinda pag-abot sa Rojas Boulevard. Tinawan doon kang grupo na dapat sanang pahaliw ng mga soldados kan Amerika dahil wala man ining idinarang maray asin nabubugtak sana sa alanganin ang Pilipinas. Afere pa kaini sinabi pa kan grupo na daing serbi ang mga programang Visiting Forces Agreement asin Enhanced Defense Cooperation Agreement kung sain nagagamit sana ang nasyon para sa pansadiring intereses. Bantay sarado man kan Manila Police District ang ginibong protesta tanganing masiguro ang katrangkiluhan manta naging marhayman ang bulos kan trafiko. Ultimong detalyas kan Bareta, 76 pang distressed overseas Filipino workers hali sa Kuwait ang nag-abot sa nasyon sakay kan tulong magkakasiblag na eroplano. Ang mga OFWs ipinasairarom sa repatriation program kan OWA
matapos na magkaproblema sa saindang mga employers. Sigun sa ahensya, poon Enero nga na taon, igwa na ning 1,580 mga OFW ang narepatriate matapos magka-labor-related concerns mantang an iba, humanitarian cases as in emergency repatriations. Katakod ka ini, pinagkukumbinsir kan owan iba pang mga OFWs na nangangaipuhan ning tabang na makipagkoordinar sa indang ahensya sa paagikan mga opisyal na hotlines. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Padignal Baldo sa Master Control. Sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na